Itong mga pulis na sinampahan ng mga reklamo kaugnay sa pang-abuso sa isang welcome rights sa Basilan umabot na sa 54, isang force commander kabilang sa mga nakaharap sa reklamo. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Umakyat na sa 54 ang mga nasampahan ng reklamong kriminal, bunsod ng nag-viral na video ng umano'y pang-aabuso sa isang welcome rights sa Lamitan City, Basilan. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mula ito sa nauna ng 12 mga nakasuhan dahil sa direktang partisipasyon ng mga pulis na ito sa naturang pangmamaltrato. Ito anya ay nagpapakita lamang ng lalim at lawak ng naging paglabag sa mga umiiral na batas, partikular na ang Anti-Hazing Act Law. Binigyang diin din ni Tuanyo na malinaw ang polisiya ang pinapatupad ng Philippine National Police hinggil dito na zero tolerance para sa mga masasangkot na pulis sa mga ganitong gawain. Mula sa unang 12 na nasampahan ng kaso sa Prosecutor's Office, umakyat na sa 54 o 54 ang mga sinampahan ng kaso batay sa patuloy na investigasyon. Pinapakita nito ang lalim at lawak ng naging paglabag at nais naming bigyan diin na ang Philippine National Police ay malinaw na polisiya ng zero tolerance kaugnay sa nasabing hazing. Nahaharap naman sa dalawang klase ng paglabag ang mga nakasuhang pulis sa ilalim pa rin ng Anti-Hazing Act Law, Section 14, Paragraph B at Paragraph C. Paliwanag ni Philippine National Police Public Information Office Legal Officer, Police Captain Mervan Beltehar, ang paglabag sa Section 14, Paragraph B ay nahaharap sa 20 hanggang 40 taong pagkakakulong at magbabayad ng multa ng 2 milyong piso. Habang ang lumabag naman sa Section 14, Paragraph C ay mahaharap sa 12 hanggang 20 taong pagkakakulong at magbabayad naman ng halos 1 milyong multa. Paliwanag ni Beltehar, pinarurusahan sa ilalim ng Section 14, Paragraph B ng naturang batas ang mga nagplano at nag-organisa ng aktibidad, ang mga may direktang partisipasyon sa pang-aabuso, mga opisyal na physically present habang nagaganap ang pangmamaltrato at ang mga miyembro ng organisasyon na bagamat wala sa pinangyarihan ng pananakit ay isa sa mga nanghikayat sa mga biktima na lumahok, at ang panghuli naman ay ang mga pulis na physically present sa pagsasagawa ng pang-aabuso at pawang mga intoxicated o nasa ilalim ng impluwensya ng alak o maging ng illegal na droga. Ayon kay Tuanyo, sa ilalim ng Section 14, Paragraph B, kakasuhan ng 13 pulis na siyang binubuo ng isang police colonel na siyang force commander ng naturang grupo, isang police major, 5 police corporal at 6 na patrolman. Habang naharap naman sa paglabag ng Section 14, Paragraph C, ang 4 na police captain, 2 police corporal at 35 patrolman. Ang nasampahan ng kaso ay may dalawang parte. Ito po ay paglabag ng Section 14, Paragraph B at Section 14, Paragraph C ng nasabing Anti-Hazing Law. Ang mga ranggo at numero na nasampahan ng Paragraph B, isang police colonel, isang police major, 5 police corporal at 6 na patrolman. Sila ay kinasuhan ng paglabag ng Section 14, Paragraph D ng Anti-Hazing Law. At para naman sa paglabag ng Section 14 ng Paragraph C, merong umaabot na 41. Ang captain ay 4, police corporal ay 2, at patrolman ay 35. Samantala, patuloy naman ang investigasyon sa insidente at nakikita na posible pang madagdagan ang kasalukuyang 54 na pulis na makukulong at mapapanagot sa batas. Binigyan diin naman ng Philippine National Police na hindi nila kakatigan ng ganitong mga gawain at tiniyak na bagamat hindi ito magiging dahilan ng paghinto ng mga paglabag sa loob ng kanilang organisasyon, ay ito naman ay titiyakin na mananagot sa batas kung sino mang pulis na magkakaroon ng mga paglabag. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.